Habang nanonood ka, maaaring nasa refrigerator mo ito ngayon. Isa sa mga pinakamapanganib na gulay para sa mga may mataas na creatinine. At ang mas masama pa, malamang iniisip mong napaka-healthy nito. Pero may magandang balita rin ako. Mayroong tatlong gulay na literal na makakatulong sa iyong mga bato na gumaling ng natural kung ang creatinine mo ay lampas sa 1.2. Ang video na ito ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanatiling gumagana ang iyong mga bato sa loob ng mga dekada at pagharap sa ilang oras ng dialysis ng 3 beses bawat linggo. Ipakikita ko sa iyo na eksakto kung ano-ano ang 6 na gulay na tahimik na sumisira sa kalusugan ng iyong mga bato. At mas mahalaga pa, ang 3 bayani na napatunayan ng agam na kayang protektahan at ibalik ang paggana ng iyong mga bato. Manood ka hanggang dulo dahil ang pangunahing kontrabida ay isang gulay na madalas kainin ng maraming tao halos araw-araw at ang pangunahing bayani. Ito ay isang bagay na napakasimple na maaari mong simulan gamitin ngayon din sa iyong kusina. Una, kailangan mong maintindihan ang mahalagang bagay tungkol sa kung paano gumagana ang iyong mga bato. Isipin mong 2 filter na kasinlaki ng kamao na walang tigil na nagtatrabaho. 24 na oras sa isang araw, pinoproseso ang mahigit 180 litro ng dugo araw-araw. Iyan ang iyong mga bato? Ang mga pinakasophisticadong sistema ng pagsasala na umiiral. Kapag tumaas ang iyong creatinine, sinyales ito ng matinding babala. Ang creatinine ay isang basura na dapat madaling mailalabas na malulusog na bato kapag ito ay naiipon sa dugo. Ibig sabihin, baradong yung mga filter at hindi nagagamit ng buo ang kanilang kakayahan. Ang malaking problema ay maraming pagkaing itinuturing na malusog ay maaring lalo pang magpabigat sa mga filter na ito na dati nang may problema. Parang pinipilit mo ipadaan ang maruming tubig sa baradong coffee filter. Ang resulta ay nakapipinsala. Mas maraming naipong lason, mas malakas na pressure sa mga bato, at pababang siklo na maaring humantong sa pagpalya ng bato. Pero may pag-asa pa. Kung alam mo kung anong pagkain ng lason at gamot sa bato mo, pwede mong baliktarin ang prosesong ito. Ang pagkakaiba ay nasa kung anong inilalagay mo sa iyong plato araw-araw. Simulan na natin. Tukuyin natin ang 6 na kontrabida na maaaring sumisira sa iyong mga bato sa ngayon. Ang ika-6 na kontrabida ay ang mga kinonsentrang kamatis, tomato sauce, tomato extract, tomato paste at tomato puree. Ang mga produktong ito na mukhang inosente lang sa iyong pantry ay mga bomba ng putasa na nakatago. Ang proseso ng industriya ay kumukuha ng mga sariwang kamatis at inaalis ang lahat ng tubig, kaya mapanganib na nakokonsentra ang lahat ng mineral. Isang tasa lang na naprosesong sarsa ng kamatis ay maaaring maglaman ng higit sa 9 na raang miligramo ng putasa. Para maintindihan mo kung gaano ito kaseryoso, ang mga taong may problema sa bato ay kailangan limitahan ng putasa sa mga 2,000 miligramo kada araw. Ibig sabihin, isang malaking serving ng pasta na may tomato sauce ay maaaring umabot sa halos kalahati ng ligtas mong limit sa putasa sa isang araw. Kapag may problema na ang iyong mga bato, hindi na nila kayang alisin ng maayos ang sobrang putasa sa katawan. Ang putasa ay naiipon sa dugo na nagdudulot ng kondisyon na tinatawag na hyperkalemia na maaaring magdulot ng hindi regular na tibok ng puso at maging ng pagtigil ng puso. Ito ay literal na usapin ng buhay o kamatayan. Nakabalot kayo bilang masustansyang pagkain, ang magandang balita ay maaari mo pa ring mapanatili ang lasa na gusto mo. Gamitin mo na lang homemade na sarsa ng inihaw na pulang bell pepper kaysa processed na sarsa. Makukuha mo pa rin ang parehong matingkad na kulay, parehong tamis at linamnam, pero mas kaunti na lang ang potassium. Ang ika-5 kontrabida ay ang asparagus. Maraming taong naniniwala na ligtas ito para sa mga bato. Pero delikadong paniniwalang ito dahil lumanang impormasyon na yan. 6 lang na katamtamang laki ng tangkay ng asparagus ay may halos 200 milligrams ng potassium. Kaya napupunta ito sa high-risk na kategorya para sa mga taong mataas ang creatinine. Bukod pa rito, ang asparagus ay may purines, mga compound na nagiging uric acid sa katawan. Para sa mga may problema na sa bato,
Ang sobrang uric acid ay maaring lalo makasama sa paggana ng bato at magdulot ng mga atake ng gout na lumilika ng mapaminsalang siklong lalo pang lumalala. Kung mataas ang creatinine mo at hindi mo mapigilan ang pagkain ng asparagus, ang pinakamataas mong limitasyon ay 6 na maliliit na tangkay lang. Paminsan-minsan lang ito, hindi regular na parte ng dieta mo. Ang totoo, mayroong ibang mga pagpipilian na mas ligtas at nagbibigay ng halos parehong benepisyo, pero walang panganib. Ang ikaapat na kontrabida ay ang atselga. Itong makulay na dahon, mamukhang napakasigla at malusog sa palengke. Sa katunayan, dubleng banta ito sa mahihinang bato mo. Isa itong perpektong halimbawa kung paano nakakaloko ang itsura pagdating sa kalusugan ng bato. Unang atake, ang kalahating tasa ng nilutong atselga ay naglalaman ng nakakagulat na 483 miligramo ng putasa sa iyong katawan. Higit pa ito sa doble ng asparago. At sapat na ito para magdulot ng seryosong problema sa mga may sakit na bato. Pangalawang atake, ang aselga ay puno ng oxalates, mga kristal na compound na naiipon sa mga bato kapag sobrang oxalate sa katawan. Nakakabuo ito ng kristal na matalim na parang salamin kasama ang calcium, na maaring magsugat at makasira sa masaselang tubo ng pagsasala ng iyong bato. Isa itong koordinadong atake. Habang pinapabigat ng potassium ang kapasidad ng pagsasala, ang mga oxalate naman ay bumubuo ng matutulis na kristal na maaring makasira ng pisikal sa mga tisyo ng bato. Dahil dito, ang atselga ay kasama sa listahan ng mga ipinagbabawal na pagkain sa halos lahat ng medical na protocol para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Ang pangatlong kalaban ay ang beetroot na ibinebenta bilang isang superfood para sa sirkulasyon at athletic performance. Ang beetroot ay may tinatagong madilim na sikreto. Para sa mga may problema sa bato, kalahating tasa ng nilutong beetroot ay may 266 milligrams ng potassium na isang nakakabahalang bilang, pero naglalaman din ito ng nakagugulat na 76 na miligramo ng oxalates para sa mga taong sumusunod sa low oxalate diet. Inirekomenda para sa mga may kasaysayan ng kidney stones, ang isang serving na ito ay inuubos ang halos 80% ng ligtas na arawang limitasyon ng oxalates. Parang sinasadya mong palalayan ang pagbuo ng mga bato sa dati na mahihina mong mga bato. Ang sikat na beet juice na sinasabing magpapabago na iyong sirkulasyon, maaari itinutulak ang iyong mga bato sa bangin. Kabalintunan, habang pansamantala nitong pinapabuti ang daloy ng dugo, maaring nagdudulot ito ng permanenteng pinsala sa mga organong responsabale sa pagsala ng mismong dugo na yon. Ang matalinong alternatibo ay ang inihaw na pulang bell pepper na nagbibigay ng matingkad na pulang kulay at katulad na tamis, pero walang nakalalasong dami ng potasa at oxalates. Ang pangalawang kontrabida ay ang spinach, ang gulay ni Popeye, na kilala sa buong mundo bilang simbolo ng kalusugan at sigla. Sa totoo lang, maaari itong maging pinakamalaking kaaway mo kung mataas ang creatinine mo. Ito marahil ang pinakanakagugulat na katotohanang ibabahagi ko ngayon. Kalahating tasa ng nilutong spinach, isang bahagi na itinuturi ng marami na maliit, ay naglalaman ng napakalaking dami ng oxalates. 755 milligrams. Para maunawaan mo ang lawak ng sakunang ito sa nutrisyon, ang inirekomenda ang arawang limitasyon ng oxalates para sa mga taong nasa panganib ay 100 milligrams lamang. Ibig sabihin nito, ang sabang tila inosenteng bahagi ng spinach ay nagbibigay ng halos 8 beses ng pinakamataas na ligtas na dami ng oxalates. Parang binubomba mo ang iyong mga bato ng libu-libong mikroskopikong kristal na naiipon. Nagdudulot ang pamamaga at sa kalaunan ay tumitigas bilang masakit na mga bato. Lahat ng nephrologist at nutritionista na dalubhasa sa kalusugan ng bato ay inilalagay ang spinach sa pinakataas ng listahan ng mga pagkaing dapat iwasan ng lubusan. Walang ligtas na dami, walang paraan ng pagluluto ang nagagawing katanggap-tanggap ang spinach kapag mataas ang iyong creatinine. Ito ay isang ganap at pinal na pagbabawal. At ngayon, narating na natin ang kalaban na numero 1, ang pinakatusong at pinakamapangganib sa lahat. Ang patatas o
Ang simpleng patatas na laging nasa hapagkainan ng maraming tao sa buong mundo halos araw-araw. Pinakanakapinsalang pagkain ito para sa may problema sa bato. Ang isang katamtamang laki ng patatas ay maaring maglaman ng 600 hanggang 700 miligramo ng putasa. Depende sa uri at laki, kung isa sa alang-alang ang ligtas na pang-araw-araw na limitasyon ay mga 2,000 miligramo. Isang pirasong patatas lang sa tanghalian ay maaaring gamitin ng halos kalahati ng iyong arawang budget sa putasa. Ang patatas ay lalo nang mapanlinlang dahil itinuturing itong pangunahing pagkain, ligtas at pamilyar. Matatagpuan ito sa mga tradisyonal na putahe ng maraming kultura. Dinurog na patatas, pritong patatas, nilagang patatas, inihaw na patatas. Lahat ng mga paghahandang ito ay naglalaman pa rin ng mapanganib na dami ng putasa na maaari magpabigat sa mga bato na may problema na at gumagana na lang sa limitadong kapasidad. Parang pinipilit mong dumaan ang dumi sa baradong salaan sa bawat subo ng patatas. Ang putasa ay naiipon sa dugo na pinipilit ang puso na magtrabaho laban sa hindi normal na ritmo at maaring magdulot ng malulubang problema sa puso. Dahil dito, ang mga nutrisyonista na dalubhasa sa kalusugan ng bato ay bumuo ng proseso ng pagbababad at pagpapakulo. Balatan, hiwain sa maliliit na piraso, ibabad na hindi bababa sa 2 oras habang pinapalitan ng tubig ng 2 beses. At pagkatapos ay pakuluan sa maraming tubig ng 2 beses. Ang prosesong ito ay maaaring magtanggal ng hanggang 75% ng putasa. Ngunit ginagawa nitong isang komplikado at matagal na gawain ng isang simpleng pagkain. Ngayon na alam mo na ang mga salarin na maaaring tahimik na sumisira sa iyong mga bato, ipapakita ko naman sa iyo ang magagandang balita. Mayroong 3 bayani na napatunayan ng agam na kayang protektahan at kahit ibalik pa ang paggana ng iyong mga bato. Siyempre, ang ikatlong bayani ay ang cauliflower na sa loob ng mga dekada ay itinuring na walang lasa. Ang hindi pinapansing miyembro ng pamilya ng mga gulay na cruciferous. Pero para sa mga may mataas na creatinine, ang cauliflower ay tunay na bituin sa paggaling ng bato. Ang kalahating tasa ng cauliflower ay naglalaman lamang ng 88 mga ng putasa at napakaliit na 20 mga ng pusporo, mga numerong napakaligtas at hindi nagpapabigat sa iyong mga bato. Pero ang cauliflower ay hindi lang ligtas, ito rin ay aktibong nakagagaling. Ang cauliflower ay mayaman sa sulforaphane, isang makapangyarihang compound na nagpapagana sa likas na sistema ng pag-aalis ng lason na iyong katawan. Ang sulforaphane ay tumutulong sa paglilinis ng selula sa pamamagitan ng pag-activate ng mga enzyme na nag-aalis ng lason at nagpapababa ng pamamaga sa mga tissue ng bato. Parang nagpapadala ang cauliflower na isang hukbo ng mga mikroskopikong tagalinis para protektahan at ayusin ang iyong mga selula sa bato. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sulforaphane ay maaring makatulong na maiwasan ang pinsala sa mga bato at kahit mapalakas ang muling pagbuo ng mga nasirang tissue. Bawat subo ng cauliflower ay isang pamumuhunan para sa paggaling ng iyong mga bato. Ang tunay na bentahe ng cauliflower ay nasa pagiging versatile nito sa pagluluto. Kapag pinasingawan at dinurog kasamang isang pirasong bawang, nagiging halos perpektong kahawig ito ng niligis na patatas. Natitigaw nito ang pagnanasa mo sa comfort food nang walang alinman sa mga panganib. Kapag ginisa kasama ang sibuyas, nagiging masarap itong side dish. Kapag inihurno kasama ang mga halamang pampalasa, nagkakaroon ito ng masalimuot at nakakasatisfy na mga lasa. Ang pangalawang bayani ay ang sibuyas. Ang mahalagang gulay na ito sa napakaraming lutuin sa buong mundo at basehan ng halos lahat ng ginisa. Marakas din itong natural na gamot para sa mga bato. Ang kalahating tasa ng tinadtad na sibuyas ay may 126 miligramo lang ng putasa at halos walang posporo at sodyo. Isang perpektong kombinasyon para sa mga sensitibong bato. Pero ang tunay na kapangyarihan ng sibuyas ay lampas pa sa kaligtasan sa nutrisyon. Ang sikreto ay nasa quercetin, isang compound na mataas ang konsentrasyon sa sibuyas. Ang quercetin ay kumikilos bilang tagapagbantay ng iyong mga bato, nagbabantay sa sistema ng sirkulasyon para hanapin ang mga free radicals at mga inflammatory molecules na maaring makasira. Ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang quercetin
ay maaari magprotekta sa mga selula ng bato laban sa pinsala, magpababa ng pamamaga sa mga unit ng pagsasala ng bato, at kahit mapabuti ang pangkalahatang kakayahan ng pagsasala. Ito ay natural na gamot na kumikilos sa antas ng selula upang baligdarin ang pinsala at itaguyod ang paggaling. Bukod dito, ang sibuyas ay makapangyarihang kakampi. Nakakatulong itong mabawasan ng asin kapag dahan-dahang ginisa hanggang maging caramelized. Ang sibuyas ay nagkakaroon ng masalimuot na matamis at maalat na lasa, na maaring malaki ang maitulong sa pagbawas ng pangangailangan na magdagdag ng asin sa mga niluluto. Para sa mga taong may problema sa bato na kailangan magbawas ng sodium, ito ay isang dobleng benepisyo. At narito na tayo sa bayani bilang numero 1, ang tunay na kampeon sa paggaling ng bato, ang bawang. Sa loob ng mahigit 5,000 taon, kinilala ng mga sibilisasyon sa buong mundo ang bawang bilang isang makapangyarihang halamang gamot. Ngayon, pinatutunayan ng makabagong agham na para sa mga taong may mataas na creatinine, ang bawang ay tunay na milagroso. Halos walang putasa at pusporos ang bawang, kaya't ito ay lubos na ligtas, kahit pa sa mga pinakamatinding kaso ng problema sa bato. Ang pagiging ligtas ay simula pa lang ng kwento ng bawang. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa alisina, isang compound na nabubuo kapag ang bawang ay dinudurog o hinihiwa. Ang alisina ay isang natural na antibiotic, isang malakas na panlaban sa pamamaga, at isang pambihirang antioxidant pagdating sa kalusugan ng bato. Ang alisina ay parang gamot na sabay-sabay na umaatake sa problema mula sa iba't ibang anggulo. Una, nilalabanan ng alisina ang chronic na pamamaga, isa sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na paglala ng mga bato. Pangalawa, pinapawi nito ang mga free radicals na sumisira sa maseselang estruktura ng pagsasala ng mga bato. Pangatlo, tumutulong ito na i-regulate ang presyon ng dugo at kolesterol, kaya nababawasan ang bigat ng trabaho ng mga bato. Ipinapakita ng mga masusing siyentipikong pag-aaral na ang regular na paggamit ng bawang ay nagdudulot ng nasusukat na pagbuti sa mga marker ng paggana ng bato, kabilang ang makabuluhang pagbaba ng antas ng creatinine at urea sa dugo. Sa ilang mga pag-aaral, ang mga pasyenteng regular na kumain ng bawang sa loob ng 3 buwan ay nagpakita ng pagbuti sa paggana ng bato, nakatumbas ng epekto ng mga partikular na gamot. Pero, para mailabas ang buong lakas ng paggaling nito, kailangan mong malaman ang gintong patakaran ng 10 minuto. Ang alisina ay wala sa buong bawang. Nabubuo ito sa pamamagitan ng isang reaksyon na nangyayari kapag ang mga selula ng bawang ay nadudurog matapos itong hiwain, durugin o gadgarin. Dapat mo itong hayaan munang magpahinga ng eksaktong 10 minuto bago ilantad sa init. Binibigyang daan ng oras na ito ang mga enzyme na makagawa ng matatag na alisina na tumatagal sa pagluluto. Ang matapang at kakaibang amoy ng bawang ay hindi lang basta amoy. Literal itong pabango ng paggaling. Pagdating sa iyong mga bato, bawat molekulang may amoy ay may dalang mga medicinal na compound na kayang baligtarin ang mga taon ng pinsala sa bato. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang praktikal at detalyadong manual para magamit mo ang kaalamang ito sa araw-araw na pagluluto mo sa kusina. Ito ang mga gintong alituntunin na maaaring magligtas sa iyong mga bato upang mapigilan ang mga salarin sa matalinong paraan. Kung talagang hindi mo kayang mabuhay ng walang patatas, palaging gamitin ang siyentipikong paraan ng dobling pagpapakulo at pagbabad. Balatan ng buo, hiwain sa maliliit na cubes, ibabad sa maraming tubig ng 2 oras, at palitan ng tubig sa kalagitnaan ng oras. Pagkatapos, pakuluan sa bagong tubig ng 10 minuto sa lain, magdagdag ng bagong tubig at pakuluan muli ng 10 minuto. Ang prosesong ito ay nag-aalis ng hanggang 75% na mapanganib na potasyo. Tanggalin ng tuluyan ang mga naprosesong sarsa ng kamatis sa iyong imbakan. Palitan ito ng mga homemade na sarsa na gawa sa inihaw na pulang sili, sibuyas, at bawang. Mas masarap pa ang lasa at naiiwasan mo pa ang panganib ng sobrang potasyo. Tanggalin mo na ng tuluyan ang espinaka sa iyong listahan ng mga bibilhin. Walang ligtas na dami at walang paraan ng pagluluto na magpapaligtas dito. Ito ay isang ganap na pagbabawal na maari magligtas sa iyong mga bato mula sa permanenteng pinsala.
Kung paminsan-minsan ka lang kakain ng beet o Swiss chard sa mga espesyal na okasyon, siguraduhin pakuluan muna ito para mabawasan ng oxalates at sabayan agad ng pagkaing mayaman sa calcium tulad ng kesong puti o plain yogurt. Ang calcium ay kumakapit sa oxalates sa bituka, kaya hindi ito na-absorb ng katawan. Para mapalakas ang kakayahan ng mga bayani at mapabilis ang paggaling ng bato. Gawing sagradong gawain ang 10 minutong patakaran para sa bawang. Tuwing magluluto ka, simulan mo sa paghihiwa ng bawang, hayaan mo muna itong magpahinga habang inihahanda ang ibang sangkap at saka mo lang idagdag sa kawali. Kapag lumipas na ang oras na yon, ang simpleng pagbabagong ito ay maaring magdulot ng 10 beses na benepisyong medikal. Matutunan mo ang sining ng dahan-dahang pagkaramilisan ng sibuyas. Hiwain ang sibuyas ng manipis. Maglagay ng 1 kutsara ng olive oil sa kawali sa mahinang apoy at lutuin. Hinahalo paminsan-minsan ng 20 hanggang 30 minuto hanggang maging kulay ginto at matamis. Ang aromatikong base na ito ay malaking nababawas sa pangangailangan ng asin sa kahit anong lutuin. Gamitin ang mashed cauliflower bilang pinakamasarap at pangmatagalang pamalit sa mashed potato. Steam ang cauliflower hanggang lumambot. Durugin gamit ang tinidor, magdagdag ng 1 pirasong tinadtad na bawang, kaunting mixed herbs at 1 kutsara ng olive oil. Ang resulta ay malasa, creamy, at lubos na ligtas para sa iyong mga bato. Gawing ugali na palaging may 3 sariwang bayani na ito sa iyong refrigerator. Tumatagal ng ilang linggo ang bawang at sibuyas, habang hanggang 10 araw naman ang cauliflower sa refrigerator. Sa mga sangkap na ito na laging abot kamay, maaari mong gawing pagkakataon para sa paggaling ng bato ang kahit anong pagkain. Ang iyong paglalakbay para pababain ang mataas na creatinine at ibalik ang kalusugan ng iyong mga bato ay hindi lang nakadepende sa mamahaling gamot, komplikadong mga proseso o mahirap abuting mga paggamot. Ang kapangyarihan ay nasa mga pagpipiliang ginagawa mo 3 beses sa isang araw sa sarili mong kusina. Ikomento kung aling kontrabida ang pinakanakagulat sa iyo at kung ginagamit mo ng alinman sa mga bayani na ito. Kahit di mo alam ang mga kapangyarihan nilang magpagaling, maaring magbigay inspirasyon at makatulong ang karanasan mo sa iba ring naglalakbay sa paggaling sa bato.